Pagbaba ng taripa ng bigas kabilang sa inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NEDA board meeting ngayong araw. Dahil dyan, ayon sa NEDA, asahan ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado na hindi malulugi ang pamahalaan. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tuloy ang hakbang ng pamahalaan para maibsa ng mga hinaing ng consumer dahil sa mahal ng mga bilihin. Sa ika-17 NEDA board meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan niya ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na isang hakbang para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, para ito sa ilang agricultural at industrial products na sakop ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng mga domestic industry na makipagsabayan sa international industries para matiyak ang kapakanan ng mga consumer. The tariff maintenance will ensure access to inputs and support efforts to improve productivity and competitiveness. This measure will help our domestic industries by reducing the cost they incur for their inputs, enabling them to be more competitive, especially in the global market. Kabilang din, Angelique, sa naaprubahan ay ang pagpapababa ng taripa ng bigas na mula sa 35% ay ipinako na sa 15% hanggang 2028. Ayon kay Balisacan, magiging dahilan ito ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. The Department of Agriculture is aiming for a reduction of 29 pesos per kilo, at least for the poor, because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and vulnerable, so that at least they could access the food at 29 pesos per kilo. But overall, with the tariff reduction from 35 to 15%, everybody will benefit from that. Ipinunto naman ni Balisacan, Angelique, na walang ikalulugi ang pamahalaan sa pagbaba ng taripa. Katunayan, mas makakapag-generate pa anya ito ng kita sa gobyerno. Wala din anyang dapat ikabahala ang mga magsasaka kung maaapektuhan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF dahil sa pagbaba ng taripa. The remaining tariff is still quite substantial, 15% pa rin yan. So whatever imports, if those imports are coming in at still elevated high prices, it's still quite a substantial tariff revenue for the RCEP. Yeah, it's plus, as I said earlier, the government has substantially increased the budget for the Department of Agriculture. The budget for 21, 22, 23, 24, the average 69% increase, no, compared to previous years. Sa harap naman ng nararanasang hamon sa enerhiya, naaprubahan din ang pagpapababa ng taripa sa ilang material kabilang na ang coal briquettes para matiyak ang energy security sa bansa. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Angelique, sinabi rin ni Secretary Arsenio Balisacan na wala pang naitatalang epekto sa ekonomiya itong ang mga naitatalang power interruption at mabuti na lamang din daw at pasok na o papasok na itong rainy season para maiwasan na ang mga interruption gaya nito. Angelique. Okay, so Kenneth, yung tungkol sa bigas, nasabi ba ng NEDA kung kailan posibleng maramdaman ng publiko itong nabanggit na pagbaba ng presyo? Yes, Angelique, ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, target na maipatupad yung pagbaba ng presyo ng bigas na yan, particularly dito sa mga pamilyang maituturing na food poor sa July hanggang August dahil dadaan pang araw yan sa proseso at hihintayin pa itong executive order na ilalabas ng Office of the President. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.